Hi guys! Magandang hapon and welcome to my channel guys. Welcome back to my channel guys. Ngayon lang tayo nakagawa ng ating video. Sa sobrang busy ni Manay Tirang, hindi ko na nakagawa ng video sa ating YouTube channel. So ngayon gagawa ako ng video guys. Pero kung bago pa lang kayo sa aking video, please don't forget to like and subscribe to my channel. Manay Tirang Vlog. Kung gusto niyo lang guys ha, pero pag huwag niyo na pilitin sarili niyo. Okay? Kung gusto niyo lang, yung galing ng puso niyo. Okay? So, may isi-share lang ako sa inyo guys. So, kung bakit ako hindi nakapag-upload ng maraming video sa aking YouTube channel dahil nga sa kabisihan ng aking buhay. So, last August 7 is first day of school guys. So, talagang napagka-busy ang buhay ni Manay Tirang. Trabaho, hatid sundo sa mga bata. So, share ko sa inyo guys nung August 7 sa first day sa kanilang school guys. So nakapag-aral sila ng 1 day sa 7. Pagka 8 and 9 guys, hindi nakapasok ng mga bata dahil may emergency travel kami papuntang Ohio dahil mayroon kaming pinupuntahan na funeral sa aming friends. So ayun guys, so pagbalik namin pag Monday, doon na nag-umpisa yung lungkot at saka kakapagod guys, kasi yung mga bata ko kasi guys, nilipat ko sa school na yan kasi dyan na ako nagtatrabaho, parang na-transfer sila. So yung lahat sa kanila is new friends, hindi sila nakakita ng kaagad-agad ng friends kasi syempre nalipat sila doon sa bagong school nila ngayon na dyan ako nagtatrabaho. So ngayon mga ka-channel, sa second day nila sa kanilang pag-aaral, yung bunso ko okay naman, madali lang siyang makahanap ng friends, madali lang siya makahanap, hindi katulad ng aking panganay na talagang napakaano ba. So sa panganay ko parang naninibago talaga siya kasi from first grade siya doon na sa kanyang school hanggang 7. So pagka 8 nilipat ko siya doon sa bago niyang school ngayon. So yun yung school na tinatrabahoan ko. So ngayon, pag second day ng kanilang class mga ka-channel, hinatid ko sila sa school. So, umalis kami dito 6:45 sa aming bahay. Tapos yung start school nila is 7:45. So, dumating kami doon early konti. So ngayon, naghintay sila doon sa cafeteria. So, nilagay ko sila doon sa cafeteria habang naghihintay sila sa kanilang time, papunta sa kanilang mga classroom. So, umalis ako, umuwi ako, para syempre matulog ako kasi panggabi yung trabaho ko, di ba? So, pagdating ko sa bahay mga channel, nagluluto sana ako ng almusal ko, may tumawag sa akin yung school. Tumawag sa akin ng school, hindi ko na isagot. Tapos tumawag na naman ang school sa asawa ko. Doon sagot ng asawa ko niyan. Tapos yung cellphone ko naka-silent. So ngayon, pag tingin ko sa phone ko, ang kasama ko sa trabaho nag-text sa akin na na ang anak ko daw umiyak doon sa cafeteria kasi pag alisa na sa mga bata papuntang sa kanilang mga classroom, bali siyang naiwan, ayaw niyang magpunta sa room kasi nga sad siya. So tumawag si Marilyn sa akin na yung anak mo na umiyak. So, ginagawa ko na naman mga channel, bumalik na naman ako sa eskwelahan doon. Ang anak ko nandoon sa guidance counselor, naghintay sa akin doon. So, pagdating ko doon mga channel, uyak na naman siya. Sabi ko, anong nangyari? Siya, Mami, I don't like this school. Something like that. Di ko ganahan nga school, Mami. Anong imo kong gilipat tiri? I have only one more over there in my school. Sana doon mo na lang ako nilagay. Sabi ko, Manuel, ayaw kong isaparit ko kayong dalawa kasi paghapon kuha ako dito sa isa para akong na talaga hinahabol lang oras. So umiyak siya doon mga channel. Buti na ko talaga. Sabi ko sa kanya, hindi tayo pwedeng ganito araw-araw. Hindi tayo pwedeng whole day today magganito tayo. Kailangan tayong pupunta sa room. Akala ko mga channel, hindi ko siya makakonvince. Pero nagdasal talaga ako sa Panginoon na, Lord, tulungan mo yung anak ko, Ginoo na. Ma-adapt niya yung surrounding ng kanyang new school ba? Kasi talagang nanibago siya mga channel. Nanibago talaga siya sa lahat-lahat kasi wala siyang friend, meron siyang makilala pero hindi niya talaga friend galing sa isang school.
Sabi ko, Lord, tulungan mo mga anak ko, Lord, na ma-adapt niya, Lord, yung bago nilang situation ngayon. So, ngayon, mga channel, sa usap ko sa kanya, sige na, please, I'm tired. Gusto ko matulog. Gusto ko, I have peace of mind na matulog ako sa bahay na. Gusto ko na doon na sa room. So, na-convince ko siya, mga ka-channel, na nadala ko siya sa kanyang second subject. So, ngayon, pero, ano talaga siya, sad talaga siya. Nadala ko siya, pero ano siya ba, lonely siya ba? So, hananap ko yung room niya, kasi makapasok lang naman ako kahit saan doong room. Kasi nagtatrabaho nga ako doon, tsaka may yabe, susi ako. So, ginagawa ko, hinanap ko yung room niya. Tapos, katok ako ng katok sa mga door, kung dito ba niya siya na ilagay, dito ba ang second subject niya. So, na-convince ko siya, nadalhin ko siya sa room niya, pero lonely nga siya yung, yung face niya, lonely na. Bilang nanay din, malungkot din. Dami kang iniisip, nakita mo yung anak mo na lonely siya. So, sa katagalan mga channel, pagkahapon, tapos na yung klase nila, so, sabi ko naman sa kanila, pagkatapos ng klase nyo, puntahan nyo lang ako doon sa building na tinatrabahoan ko. Doon kayo magstay hanggang 5 o'clock kasi si daddy na nilang magkuha. So, nakita ko yung anak ko. Masaya naman siya, guys. Pero, still in his mind that, Mommy, I don't want that school. I don't want that school. Masaya naman siyang umuwi. Pero mayroon nga talagang words nga, Mommy, I don't like that school. So, talagang inano ko lang siya, kinukonfuse ko lang siya ba, yung pinaglaruan ko siya, yung gitik-giti ko, yung kililitiin ko siya para parang mag-smile ba, kasi bilang nanay, makita mo yung anak mo hindi happy, di ba masaktan ka din? So, ayan, yung pagka-second, third day mga channel, ganun pa rin, meron pa rin siyang attitude na lonely, Japon ba, lonely. Tapos, dadagdagan pa sa kapatid na isa na, Mommy, I don't like that. So, dalawa sila, guys. So, para bang twisted ko yung story nila para hindi nila maalala. So, hanggang ngayon, guys, so, hanggang parang naka-recover na sila ngayon, start nung Monday, they are so happy waking up. But I've been always praying to the Lord na, Lord, help my children, Lord, na they can be happy in school, they can have friends. I told my kids that, think about that military kids. Every 4 years they're moving. Every 4 years they're no friends. Every 4 years they move to a different state, and then another friends, just like that. So think about them. So life is just like that. So I've been praying to God God help my children that they can have a happy heart about school, because we need it while we are here on earth. So, dinadasal ko talaga yan sa Panginoon mga channel nga, that God can guide them every day, can give them peace of mind, that they can have friends and comfortable in that school, because that school mga channel is like they call it charter school, and also has already a high school, so I don't need to be worried about their high school coming up. But, you have to apply. Kung mag-9 grade na yung panganay ko, mag-a-apply na naman ko. Kasi lottery number kasi yan dyan mga channel. Kailangan mo silang i-apply for lottery number. Parang ibula yung number mo. Pag makuha yung number mo, yun, makapasok yung mga anak mo doon. Kasi hindi basta-basta makapasok yung kung gusto yung mga nanay na punta doon ka mag-aral. Hindi basta-basta. But for me, in my case, I work there. It's priority for us sa mga kids namin na directly right away, kasi doon kami nagtatrabaho. Kaya nag-eager ako magtrabaho diyan sa school na yan kasi gusto ko mapasok yung mga anak ko dyan. So, ngayong next year, mag-lottery number na naman kami para sa panganay ko, pero priority kami mga ka-channel ng mga nanay na nagtrabaho dyan. So, ayun mga ka-channel, so starting no Monday, nakita ko sila mga ka-channel, happy sila. Tapos pag mag-break pa silang dalawa, magtawanan silang dalawa. Bilang nanay, syempre happy din, di ba? Nagkakaano ka, no? Pag kita mo yan ako, lonely ka, ayo ba, no? So hanggang Monday, hanggang today is Wednesday na. So I'm still, nakita ko sila, napaka-happy na nila mga ka-channel. Tapos gano'n na lang,
i-joke ko na lang sila. Pag maganda yung mood nila, i-joke ko sila. Yung, Mami, I don't like that school, I don't like that school. Ano sila, ambot ni mo, Mami. So, like that. So, parang na-adapt na nila yung environment sa bago nilang school, mga ka-channel. So, yun guys, nagdadasal lang ako sa Lord. Tabangin, tulungan mo ako, Lord, na makaya na ako ni. Kasi nakakapagod kaya, nung yung mayroong tatawag sa'yo, taga-guidance office na ang anak mo nandito kasi umiyak. Nakakapagod guys, drive ng drive. Tas kunti na lang oras ko matulog sa adlaw, sa araw. Kasi nga, hatid ko sila 6:45 in the morning. Madating ako sa bahay, mga 8 o'clock na. Kasi may ihatod pa akong isa kong kasama. So, ayan, mga 8 o'clock na. Tapos magdating ko sa bahay, may gagawin ka pa. Then, konti na siguro, mga 3 hours na lang tulog ko everyday. And then, 1 o'clock in the afternoon mo, alis na naman ako guys, papunta sa trabaho. So, yun guys, ang guys, my experience is like, basta, being you have estudyante guys, and then, matransfer mo sila sa ibang lugar, parang, sa bagay na na nila, na-adapt na nila little by little. So, I hope and I pray to God that God can continue to giving them a peace of mind in that school. So, ayan lang muna ating video for today and I hope you guys have a wonderful day. Bye-bye guys!